Ang aklat ng mga bilang, kabanata 31. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ipaghiganti mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midyanita. Pagkatapos, pamamahingahin na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno." Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Humanda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Midyanita, upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpadala ng 1,000 kawal." Nagpadala nga ng tigi 1,000 kawal ang bawat lipi, kaya't nakatipon sila ng 12,000 kalalakihang handang makipagdigma. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno ni Pinehas na anak ng paring si Eleazar. Dala niya ang mga kagamitan sa santuaryo at ang mga trompeta para magbigay hudyat. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusob nila ang mga Midyanita at pinatay ang lahat ng lalaki, kasama ang 5 hari ng Midyan na sina Eve, Rechem, Zor, Hor at Reba, pati si Balaam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata, at sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawan at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lungsod at lahat ng mga tuldang tinitirhan roon. Subalit sinamsam nila ang lahat ng maaaring samsamin, maging tao o hayop man. Lahat ng kanilang nasamsam ay iniuwi nila sa kanilang kampo na nasa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moises sa paring si Eleazar at sa sambayanang Israel. Ang mga kawal ay sinalubong ni Moises ng paring si Eleazar at ng mga pinuno ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga punong kawal, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinabi niya, "Bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal noon sila'y nasa Peor. Sila ang dahilan kaya nagkaroon ng salot sa sambayanan ni Yahweh. Patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Itira ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo. Ngunit huwag muna kayong papasok ng kampo. 7 araw muna kayo sa labas ng kampo. Lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay, pati ang inyong mga bihag, ay maglilinis sa 3 at 7 araw ayon sa kautusan. Linisin din ninyo ang inyong mga kasuotan, mga kagamitang yari sa balat, talang lana at kahoy." Sinabi ni Eleazar sa mga kawal na nanggaling sa labanan, "Ito ang mga patakarang ibinigay ni Yahweh kay Moises. Ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata at lahat ng hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis. Pagkatapos, huhugasan ito ayon sa kautusan. Lahat ng maaaring masunog ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig ayon sa kautusan. Sa 7 araw, lalabhan ninyo ang inyong mga damit. Pagkatapos, magiging malinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa kampo." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matatandang pinuno ng bayan, at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa ay para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makakaparte ng mga kawal. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa sa bawat 50 tao o hayop at ibigay mo naman sa mga Levita na nangangalaga sa tabernakulo.
Ginawa nga ni Moises at Eleazar ang ipinag-utos ni Yahweh. Ang nasamsam na mga kawal na Israelita mula sa Midian ay 675,000 tupa, 72,200 na baka, 61,000 asno, at 32,200 dalagang berhen. Ang kalahati nito'y nauwi sa mga kawal. 337 at 500 tupa ang napunta sa kanila, at ang handog nila kay Yahweh ay 675. Ang mga baka naman ay 36,000 at 72. Nito ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga asno naman ay 30,561. Inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babaeng nakaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito ay inihandog nila kay Yahweh. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, lahat ng handog kay Yahweh ay ibinigay niya kay Eleazar. Ang kalahati ng samsam na kaparte ng taong bayan ay 337 at 500 tupa, 36,000 baka, 30,500 asno, at 16,000 babae. Mula sa kaparting ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 hayop o tao at ibinigay sa mga Levita na siyang nangangalaga sa tabernakulo. Ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Pagkatapos, lumapit kay Moises ang mga pinunong kasama sa labanan. Sinabi nila, "Binilang namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng porselas, singsing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay." Tinanggap ni Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila ang mga ito ay umabot sa 16,000 at 75 pirasong ginto. Hindi ibinigay ng mga pangkaraniwang kawal ang kanilang nasamsam. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni Moises at Eleazar mula sa mga pinuno ay dinala nila sa tuldang tipanan upang magpaalala sa Israel kung ano ang ginawa ni Yahweh. Kabanata 32. Napakarami ng hayop na mga lipi ni Ruben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Haser at sa Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Haser, Nemra, Hesbon, Eleali, Sebma, Nebo at Bion, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel, ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Hordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo ay nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ang Kades Barnea.
nang makaahon sila sa may kapatagan ng school at makita ang lupain. Sinira nila ang loob ng mga Israelita. Dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh. Kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon pataas ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala ngang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jepone na mula sa angkan ng Seneseo at kay Josue na anak ni Nun, sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila'y ginawa niyang mga lagalag sa loob ng 40 taon hanggang mamatay na ang lahat ang mga gumawa ng masama sa kaniyang paningin. At ngayon, kayo naman ang pumalit sa inyong mga makasalanang magulang. Gusto ba ninyong tularan ang ginawa nila at lalo pang magalit si Yahweh sa Israel? Kapag tumalikod kayo sa Kanya, pababayaan niya sa ilang ang Israel at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng bayang ito. Lumapit sila kay Moises at sinabi, "Igagawa lang muna namin ng kulungan ng aming mga hayop at ng tirahan ng aming mga pamilya. Kailangan bago namin sila iwan ay matiyak naming ligtas sila sa mga taga rito. Pagkatapos makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupaing titirhan nila. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupaing dapat mapunta sa kanila at hindi na kami makikihati sa lupaing masasakop nila sa kabila ng Hordan sapagkat nakakuha na kami ng parte rito sa silangan ng Hordan." Sumagot si Moises, "Kung talagang gagawin ninyo iyan, ngayon mismo sa harapan ni Yahweh, ay humanda na kayo sa pakikipaglaban. Ang lahat ng inyong mandirigma ay tatawid sa Hordan at sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh at masakop ang buong lupain. Kapag nagampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa Kanya at sa buong Israel, makakauwi na kayo. Pagkatapos, tunay ngang ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito na nasa silangan ng Hordan. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo. Tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Sige, igawa na ninyo ng tirahan ng inyong mga pamilya at ng kulungan ng inyong mga tupa. Subalit huwag na huwag ninyong kakalimutan ang inyong pangako. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben kay Moises, "Gagawin po namin ang ipinag-uutos ninyo sa amin. Ang aming mga anak, asawa, at mga hayop ay iiwan namin dito sa Gilead. At kaming mga lingkod ninyo, lahat maaaring makipaglaban ay tatawid ng Hordan sa pamumuno ni Yahweh at makikipaglaban gaya ng inyong ipinag-uutos." Kaya't ipinagbili ni Moises kay Eleazar, kay Josue at sa mga pinuno ng mga angkan at mga lipi ng Israel. Kapag ang mga anak ni Gad at Ruben na handang makipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh ay tumawid ng Hordan at tumulong sa inyo sa pagsakop sa lupaing titirhan ninyo, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead. Ngunit kapag hindi sila tumawid ng Hordan at hindi nakipaglabang kasama ninyo sa Kanaan, din sila maninirahan kasama ninyo. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, "Gagawin po namin ang ipinag-uutos ni Yahweh. Sa pamumuno niya ay tatawid kami ng Hordan at makikipaglaban upang manatiling sa amin ang lupaing nasa silangan ng Hordan.
At ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gad, Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases ang mga kaharian ni Haring Sihon ng mga Amoreo at Haring Og ng Bashan. Itinayong muli ng lipi ni Gad ang Dibon at Tarot Aroer at Tarot Sofan, Haser, Hogbeha, Bet-Nemra at Bet-Haran. Ang mga lungsod na ito'y pinaligiran nila ng pader at nilagyan ng mga kulungan ng kanilang mga hayop. Itinayo naman ng lipi ni Ruben ang Hesbon, Eleali, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon. Ang mga ito'y pinalitan nila ng pangalan, at Sibma. Binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lungsod na muli nilang itinayo. Ang Gilead ay sinakop naman ng mga anak ni Makir, buhat sa lipi ni Manases. Itinaboy nila ang mga Amoreo rito. Ang lugar na iyo'y ibinigay ni Moises sa kanila at doon sila nanirahan. Ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga nayon ni Jair ang Kenat, at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Noba ayon sa kaniyang pangalan.